message ko sa kanya, sana mahalin ka ng babae mo na kaya ng pagmamahal ko sa'yo. Hello mga kasawi, at syempre meron tayong mga kasama ngayong araw na ito at pinaunlakan tayo na ma-interview ang tungkol sa kanyang buhay. At syempre excited na po ang inyong lingkod na ipapakilala ko sa inyo ang aking mga kasama ngayong araw na walang iba kundi si Giselle. Hello po. Ayan. At syempre mga kasawi, ilang taong ko na talaga siyang inaalok na ma-interview, pero yun nga, tinanggihan niya tayo dahil para daw sa kanyang private na buhay. Pero sa ngayon, dahil sawi na siya talaga, pinagbigyan niya tayo na ma-interview ang kanyang buhay. At eto nga mga kasawi, charara! Sana all. Hello po. At syempre mga kasawi, eto na, mag-interview na tayo about sa kanyang love life. At kung paano ba siya naging sawi, paano siya naging sawi, paano siya naka-move on, at paano siya nakapag-let go sa mga buhay-buhay na wala na yung kanyang Pape Purse. So, ayan, ibig sabihin nun ay kanyang jowa Purse, mga kasawi. At syempre, tatanungin natin siya ngayon, mga kasawi, na ano ang una-unang pinaka nangyari sa buhay mo after 8 years? Na naandyan yung partner mo. Ano yung pinakamasayang moment na nangyari sa buhay mo? Yung karelasyon mo, yung iyong 8 years na jowa mo. Siguro yung pinakamasaya ko sa buhay sa loob ng 8 years, yung bonding moments namin siguro, yung nasa hospital siya. Dahil kasi sa loob ng 8 years namin, yun yung magandang moments namin kasi Iyak na siya. my God, sorry guys. Yung magandang moments namin sa loob ng 8 years, siguro yung na-hospital siya kasi di naman mahirap yung yung pinaglalabanan ko. Syempre, yung habang nag-aagaw buhay siya, andun ako, kaming dalawa lang kasi which is pandemic kasi nun eh. So yun ang magandang moments na nire-revive siya, tapos kumakapit na lang talaga ako sa Panginoon. Tapos nagdarasal ako na sana bigyan siya ng chance na mabuhay siya para makasama ko siya. Ito ako naiyak. Siguro yun yung magandang memories namin na hindi ko makakalimutan. Yung sa loob kami ng hospital, yung dinadialysis siya. Yun. So, ayan, mga kasawi, narinig na natin. Pero ano, pinaka hindi mo makakalimutan sa buhay mo na nagkasama kayo without dun sa hospital na nangyari? Yung mga, nagra-rides kami pag umuwi ako ng Mindoro. Yun yung mga moments na hindi ko din makalimutan. Yung nagagala kami kahit wala kaming pera, basta may panggala lang. Yun yung mga memories ko na sa loob ng 8 years na magkasama kami. Yung kahit na stranded na ako sa barko, mapuntahan ko lang siya. Okay na sa akin kahit mapagod ako, basta uuwi ako, ganun. Wow. At syempre, after 8 years, paano mo nalaman na nagloko na yung partner mo? Ano yung unang pakiramdam mo na unang nalaman mo na nagloko ang iyong jowa? Unang nagloko siya, siguro nalaman ko kasi 'di ba mahilig din ako sa social media. Inisto ko yung mga friend niya, una-una, yung mga babae. Syempre, lahat talaga doon nag-heart siya. Doon pa lang, parang kinukutob ako na, ay parang may something. Tapos, yung hinihingi ko na yung account niya, hindi niya binibigay. So, doon pa lang, nag-i-instinct na ako na parang may something. Kasi tuwing away namin, binablock niya ako, tinitest niya ako i-block. Paulit-ulit, 2 weeks, 1 month, ganun. Parang ako na lang yung nagsasuffer na para hindi kami maghiwalay. So, ibig sabihin na nalaman mo na first na
loko yung jowa mo, pinagpatawad mo pa siya, binigyan mo siya ng chance. Ilang chance yung binigay mo sa kanya? Marami ng chance kasi naisip ko nga, sayang yung 8 years kasi mahal mo eh. Kailangan tanggapin mo kahit nagluloko na siya. Parang ako na lang yung nagsasuffer na ganon. Kasi napanghinayang ko yung mga moments namin na masaya, tapos may lungkot, ganon. Yun Kumbaga, in short, ikaw na lang yung lumalaban sa inyong relasyon. Oo, parang ako na lang yung kumakapit sa amin dalawa. Pero ano yung nakapagpabitaw talaga sa'yo na sobra-sobra na, ay, kailangan ko nang i-let go to kasi parang sobra na. Ano yung bakit ka bumitaw talaga sa after 8 years bago ka lang bumitaw sa relasyon ninyo? Yung nalaman ko na talaga, yung nagkita sila ng babae niya. As in, nagkita. Nagkita sila 3 beses, tapos chinat ako ng babae. Na yun, nagkita nga sila. Pero walang nangyari. Nagkita lang sila. Siguro muntik na kasi nabisto ko na silang dalawa. Ano yung pakiramdam mo nung nalaman mo ng ganun? Sobrang iyak ako ng iyak. Gabi-gabi, umiinom ako. Wala akong masabihan kasi nga ako lang mag-isa dun sa office, ganon. Tas wala akong masabihan, kundi yung isang tao lang na friend ko na nagpapatibay sa akin. Ano sa tingin mo? Yung naramdaman mo ba, nag-explain ba sa sayo? Anong sinabi niya sa'yo? Kung totoo ba, ganito? Dinetalye niya ba sa'yo? Matagal niyang inamin, which is yung nalaman ko na dinideny niya pa sa akin. Yung babae lang talaga nag-chat sa akin na, uy, yung jowa mo, inaano ako, tas na nagkita daw sila, ganun, binibigyan daw siya ng chocolate, which is, hindi naman niya ginagawain sa akin. So, ibig sabihin, yung mga chocolate, ganyan, hindi mo na-experience din sa jowa mo, pero doon sa karelasyon na dapat parang jowa niya, no, naging third party, na bigay niya doon. Hindi ko na-experience sa kanya yung mga ganun bagay sa loob ng 8 years. Pero doon sa 8 years ba, minsan ba nagpakita din ba siya sa'yo ng magandang or hindi? Sa tingin mo? Meron din yung mga efforts niya din na parang bilang. Kung sa akin naman tutuusin, 100% ng effort ko sa kanya. Pero kailan mo na-realize na nanlamig sa'yo yung jowa mo? Kailan mo na-realize na talagang parang wala na, parang kailangan mo nang i-let go? Na-realize ko na wala na siyang time sa akin. Kasi pag kinakausap ko na siya, galit siya. Pag nag-video call ako sa kanya, wala na talaga. Parang toxic na yung relasyon namin. Parang red flags na. No, so ibig sabihin, unti-unti pala talaga siyang nawala sa'yo. Wala na. Tapos, naisip ko, oo, naghabol ako sa kanya, pero, syempre, napagod na din ako sa the end na yun. Syempre, sa loob ng 8 years, ako na lang kumakapit. Syempre, kailangan ko nang bumitaw. Kasi wala na eh. Aanin ko pa yung sa 8 years kung hindi na ako masaya. Ikaw na lang yung kumakapit, di ba? Kailangan mo nang bumitaw kahit masakit. Alam mo, ito yung pinakamahirap talaga mga kasawi na yung kumbaga sa isang relasyon kasi kailangan buo kayo, dalawa kayong lumalaban. Di ba minsan may pagkakamali talaga yung mga partner natin, ganyan na. Pero kailangan, end of the day, ma-realize din pa din natin na mahal natin yung isa't isa. Kahit ba anong away na magka-jowa, magka-relasyon, kailangan end of the day din natin ma-realize, kailangan ko pala siya. So, ang ibig sabihin sa'yo, ikaw na lang talaga yung kumakapit. Which is napakasakit ng mga kasawi kasi syempre 'di ba binuhos mo yung buhay mo sa 8 years na yon, doon mo lang na-realize na talagang wala ka nang kaya pang ipaglaban kasi ikaw na lang talaga 'di ba? Ako na lang talaga yung kumakapit sa amin dalawa. So ngayon kung nakikinig man ang iyong ex, ayan, ano ang pwede mong i-message sa kanya, sa last message mo para sa kanya? Message ko sa kanya, sana mahalin ka ng babae mo na kaya ng pagmamahal ko sa'yo. Sana alagaan ka kaya kung magkasakit ka man, gaya ng pag-alaga ko sa'yo. Pinapalaya na kita. Yun lang, mag-ingat ka. Pag darating man yung panahon na magkasalubong tayo, siguro parang hindi na. Kasi masakit.
Yun lang. Ba't ako naiyak na nakakasawi? So, ayan, ano naman yung mensahe mo para sa sarili mo ngayon na single ka na? Mag-move on syempre. Sa stage pa ako ng pag-move on. Di naman ganun kasi yung sa loob ng 8 years ang hirap. Yung umiiyak ka gabi-gabi, pero kailangan mong lumaban. Bawal ka naman magkasakit kasi walang mag-aalaga sa'yo. Syempre, focus na din sa goal na ipakita mo sa kanya na okay ka lang, pero pagdating ng gabi, iiyak ka sa madaling araw. Totoo naman yun. Ang galing-galing kong mag-advise sa iba, pero sa sarili mo pala, parang ang hirap. Yun na. So, yun. At syempre, pinaka-last, ano yung pwede mong ibahagi na sa ating mga viewers, sa mga nagmamahal, na nalaman nila, at sa mga tao naman nagmamahal. So, ano yung pwede mong i-share sa ating mga viewers? Siguro kung magmahal kayo, parang 50-50 lang, hindi 100%, para hindi kayo masaktan. Kaya ko, 100%. The ending, nasaktan ka ng lubusan, ganon. Siyempre, dapat 50 sa'yo, 50 sa kanya, para pag nag-break man kayo, hindi kayo totaling masasaktan. Yan lang. At so, ayan mga kasawi, at thank you so much sa ating lingkod, at sobrang grateful dahil pinagbigyan niya yung aking kahilingan na ma-interview ko siya. Sa totoo lang, to be honest, kasi ang tagal ko naman talaga siya gustong ma-interview. At pero syempre, makakasama na rin natin siya sa ating mga vlogs, kasi sa totoo lang is single po kasi siya ngayon. So, yun nga, nasabi niya na talagang hindi pa siya, pero may tamang panahon na makapag-heal siya, kasi lahat naman tayo, syempre nasa proseso pa tayo ng healing process. So, I hope na sana maging okay ka, at someday sana makahanap ka ng isang lalaki na magmamahal sa iyo at tanggapin ka ng buong buo. So, yun lang mga kasawi. Maraming salamat sa mga gusto po na magpa-interview. Pwede po kayo mag-PM dito para kami po ay sumugod sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po. Bye!